Loyal ka ba na customer sa iyong internet service provider and maaga ka ba nagbabayad? The reason bakit ko natanong kasi it's been years na rin dito sa Davao. And it's been years na sa Globe kami. It's been years na rin na every time na kasi maaga ko talaga binabayaran. May mga libreng not really libre pero paano ko ba? Halimbawa na lang, example na lang. Yung current plan na 1899 is for 200 Mbps and it is Wi-Fi 6 na modem. Pero dahil loyal subscriber kami, instead of 200, ang ibinigay sa amin ay 300 Mbps. So, ano gusto ko sabihin? If you've been loyal sa internet service provider nyo, you can check if you can take advantage of any loyalty awards, rewards, or promos tulad nung mga na-experience ko. So, yun lang naman. Kasi every year, if not every year, there are certain times na nag-aakyat kasi sila or nag-upgrade sila ng kanilang service. So, sa pag-upgrade nila ng kanilang service, katulad ngayon, Wi-Fi 6 na yung modem. Actually, napaaga yung pag-upgrade ko ng Wi-Fi 6 na modem. Tapos, tumawag sila kanina na i-upgrade daw nila to Wi-Fi 6 na modem. Tapos nagulat sila actually, Wi-Fi 6 na yung modem ko. So, yun, okay sir, ano lang namin, upgrade namin yung speed nyo. So, yun lang. May mga ganong instances. So, hindi lang naman sa internet, but even sa kuryente, dati, nung nasa Marikina pa ako, sa Meralco, pag maaga kami magbayad ng kuryente, or even ngayon, sa probinsya sa Kabakan, pag maaga magbayad ng kuryente, may bawas sa babayaran. So, 500, ganyan. Dito sa Davao, sa tubig, pag maaga magbayad, ganoon din, may bawas din. So, yung mga ganong advantages sa pagbabayad na maaga, wag po natin sayangin. Ganoon din sa mga tax, sa mga realty tax, di ba? Pag nagbayad ka on time, minsan mas konti yung babayaran mo compared sa pag nagbayad ka ng late, mga penalty, gano'n. Yun lang, konting reminder lang naman. Para in a sense, kind of tipid tips na rin. But, yeah. May mga, hindi kasi siya nami-mention na mga perks or mga rewards ng mga nagbayad na maaga. Yun lang naman.